So ito po yung ipupugad po natin ngayon. Yan. Pure basilan po ito na manok. So yung kanyang sisiw ay 8 out of 10 na itlog. So dalawa lang po yung nabugok. So yan po yung resulta ng ating 1:3 ratio. Bakit kaya may abuhin ako na sisiw, no? Saan kaya ito nakuha? Yung mga parents nito hindi kasi abuhin eh. Yan o, meron pa rin isa o. Actually, pangalawang sisiw na ata to niya. So yun nga. Yun lang po yung average kasi ng itlog ng basilan. 9 to 12. But sa kanya is 10. Ang napipisa is 8. Sa ratio po natin na 1:3. Iyan, ang ganda pala ng ratio na gano'n, di ba? So ngayon, ipupugad po natin itong ating mga sisiw ng basilan. So yan, pinupugad po natin yung 8 na sisiw, no? So ang gawin natin ay hindi natin sila ilagay sa lupa. Meron naman tayong kulungan doon para sa mga sisiw. Kasi ako dito ay dati ginagawa ko na pag meron akong pupugad, lalo na't marami, dito ko nilagay sa lupa para makagalagala yung mga sisiw, yung mga inahin. Pero kalaunan, napansin ko sa kanila, kinakagat sila dito ng mga kung sa Bisaya, hormigas, sa Tagalog, langgam. So ang nangyari ay bumagsak yung mga pakpak ng ating mga sisiw. So hanggang mamatay ho sila at kaunti na lang po yung matitira. So kung meron kayong mga bagong pugad ng mga sisiw, mas maganda na meron kayong kulungan. Kung yung ang inyong sit up, yung ganito, yung pagpalimlim ng ng inahing manok. Actually, yung unang anak nito, ubos na. Naibinta ko na din. So, on the first day din ng within first 3 days nila ng ating mga sisiw na ganito, yung bagong pugad, ay yung plain water lang yung pinapainom po natin. So after 3 days, depende na sa inyo kung magpainom ba kayo ng vitamins o hindi. Ang ginagamit ko lang na vitamins dito ay yung Atobi. Wala na akong ibang ginagamit na vitamins. Kung wala akong naka-stock dyan Atobi, pwede naman Vitamin Pro, pero mas maganda ang Atobi para sa akin lang, ha. So dyan ko muna. Maya ilipat natin ito sa kulungan. Linisin lang muna natin yung kulungan nila para mawala yung mga bakterya. Sa pagmamanok kasi, ang pinaka masaya or pinaka excited na part, yung meron kang mga bagong mga sisiw. Para sa akin lang, parang yun ang pinaka masaya sa akin na nag-alaga ng manok kapag may mga bagong pugad. Lalo na't makita mo na maraming napipisa. So for example, ito sample yung kanyang itlog. Bali, 2 lang po yung nabubugok. Baka makita nyo sa pugaran kanina bakit wala siyang eggshells. Dahil pag mayroong mapipisa at nandito ako sa aking manokan, kinukuha ko na yung mga eggshells kasi yun po ang eggshells kasi ay lalanggamin ho siya. So baka kagatin itong mga sisiw natin. Kasi nangyari na po sa akin na hindi ko kinukuha yung mga eggshells nila. Nilalanggam yung ating mga sisiw, kaya yan, namatay. So maya lipat natin sa kulungan.
Yan yung abuhin dito, apat. Apat yung abuhin. Bakit kaya may abuhin dito? Actually ha, ang pag-breeding ko ng aking basilan talagang nandyan sila sa breeding pen to make sure na may labas natin yung isang pure na basilan. Kasi hindi ko minimix yung ibang lahi ng manok kapag mag-breeding tayo ng isang pure na manok. Ganon din po sa iba sa YouTube, may nakita ako, nagtaka din siya sa mga sisiw niya bakit may abuhin din. Wala namang, yung inahin hindi naman abuhin, yung rooster na ginagamit hindi naman din abuhin. So dito natin ilagay yung bagong pugad na sisiw, no? Tapos yung gagawin natin dito, yan, nag-ano tayo ng sabon, powder o bar, kung ano lang po yung isabon dyan para to make sure na mamatay yung bakterya. At pagkatapos nun, yan, ito siya, Sunrox to. So yan po yung i-spray natin dito to make sure na walang bakterya talaga. Kasi alam nyo, ang sisiw ang pinaka-sensitibo sa sa pag-alaga. Ang dali nilang magkasakit, kaya kailangan malinis yung nilalagyan natin sa kanila. Tapos pagkatapos diyan, maglagay tayo ng karton. Karton yung ilalagay. Pag 3 days na, pwede nang kunin yung karton, di ba? Yan. So actually na-spray ko na to siya ng ng Sunrox, pero inuulit ko na lang. So yan, nilagay tayo ng karton. So yan, may karton na at pwede na nating ilipat dito yung ating mga sisiw. So wala lang tayong mga nilagay dyan ng mga rice hull o kung ano-ano pa man. Yan lang. So yan na po sila, ay nilipat na po natin dito sa kulungan. Yan. So actually meron pa tayong isa na ipupugad at marami pang iba. Dito is 8. Ito 4, 6 ito. 8 yung kanyang mga sisi, oh. Inom na siguro yung isa. Eight dito. Tapos dito rin banda may 8 din dito, oh. Ito is November 1 ito, oh. Pareho sila ng porma sa inahing manok, oh. Dito na side. Ayan. So tubig lang muna. Yung isa, since lumagpas na yun ng 3 days, pwede na yun magbigay tayo ng atubi or any vitamins kung ano po yung gusto ninyo. Magdagdag na lang tayo ng kulungan kasi marami pa tayong pwedeng ipugad. Maraming naglilimlim kasi. Anong mga sisiw, oh, na basilan. Yan, sobrang laki din yan. Tumitimbang din yan ng mga 2.5 kilos. Yan. Ito. Yan, na basilan.